Halos hindi naman nagbabago, nadagdagan na ng kaunti. Baba mo. Okay. So 2.3, 2.2, ganun pa rin yung reading niya na kahit tanggalin ko yung hose na to, ay hindi po nagbabago yung reading niya. Sige, revolution mo ng konti. Tanggal na yung hose, yung rubber hose. Walang nagbabago. So ano po ibig sabihin nun? Sira ito. At kapag nasira yan, huwag kang umasa ng malakas ang power mo. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo lahat. I-diagnose nating Toyota Hilux na ito. Ang unang problema po nito ay low power. Ayan. Tapos, ang kanyang dash, yung kanyang mga gauge, hindi po umiilaw. O, sakit po ng Toyota yan. Yung mga Gen 1 na mga Fortuner, itong mga Hilux na to, na D4D, nakakaroon talaga yung problema yung ilaw nila dito. Pati yung mga Innova. Okay, tapos replace radiator, replace compressor, replace yung lagayan ng coolant, yung reservoir. Tapos, magki-cleaning kami ng manifold. Pagka ipinagawa na sa amin, ipinasok na dito sa shop, syempre, libre na ang scan yan. Lahat na igagawin ko na, i-scan ko na yan para makita ko lahat yung problema. So, doon na muna po ako sa pag-read ng fault code. Ayan po, i-read na natin kung ano yung mga problemang makikita. Pero dahil sa ito ay low power, kadalasan, hindi po nare-read yung fault code nun yung mga low power na yan. Kaya po ang nangyayari, kung sanay ka sa mga Toyota, sanay ka sa engine na to, yung mga D4D, talagang malalaman mo na kagad kung ano yung tutukuyin mo. So dito nakalagay no DTC. Kita ba, Glenn? So nakalagay no DTC. So wala tayong problemang nakita. So babalik ako, titignan ko na lang po yung data stream. So sa data stream, papaganahin ko po ito, titignan ko kung ano yung magkakaroon ng errors or doon sa reading niya. Ito. So ise-select all ko po yan. Tapos okay. And then ito po ay i-start ko. Ito pong Hilux na to ay automatic transmission. Yan. So dito pa lang, sa pag-start ko pa lang, na detected a voltage below 11 volts in the vehicle voltage data. Please pay attention to the voltage changes during operation. So doon pa lang may nakita na po yung ating scanner nung in-start ko. Siyempre, in-start ko talagang babagsak yung voltahe nun. Pero i-okay na natin to at tignan ko ngayon kung maganda yung karga niya. 13.359. Yan. 13.359 yung kanyang karga. Ngayon, ang kailangan kong malaman dito, bakit siya low power. I-re-revolution ko muna. Hirap siya. Hinapakan ko ng todo yung accelerator. Hirap. Dahan-dahan lang siguro. Ayan. Buksan natin. Buksan natin ang engine. Wow! Super dumi! Parang sabi nung may-ari nito, ngayon lang daw makakatikim ng linis to. Dumi, oh. Tapos ang aircon po nito, talagang maingay. Tapos tumatagas po yung coolant. Ayan, oh. Kita yung tagas ng coolant. Kaya ito po ay nirekomenda ko na magpalit ng radiator. Kasi yung radiator niya, although aluminum to, pero tignan mo, puro beta gray na, oh. Dinikita na po ng beta gray. Kita ba? Ayan, oh. So napakadelikado kapag ganito ang engine mo, nag-overheat ka. Nako, napakalaking gastos. So yung mga ganyan, mga radiator, itong reservoir, pati yung mga hose na yan na may leak, dapat talaga po, palit na yan, ibalik natin sa original. Ito po, wala pang tornilyo. Okay? Saka meron pala tong meron tong isang napakalaking issue. Kasi nung tinignan ko yung ATF nito, dahil ito po ay automatic transmission, ang nakita ko po, ito, tingnan nyo po puting-puti, transparent. So hindi naman to CVT. Bakit puting-puti? Samantalang ang ATF ay pula. Diba? Tinanong ko yung may-ari,
Eh yung may-ari kasi marunong ding magmekaniko. Nilagyan niya ng hydraulic oil. Eh alam niyo po, itong mga automatic transmission na yan, napaka-complex niyan, komplikado yan. Kapag nilagyan mo yan ng hindi niya fluid, magkakaroon ng problema sa dami na po ng mga ginawa natin. Pero ito po, nilagyan ng hydraulic oil. Kaya ngayon, mapapassel ako ngayon kasi may low power siya. So pwede ngayon ang low power niya ay sa transmission at pwede ring manggaling po sa engine. So sabi ko po sa may-ari nito, unahin ko yung engine, pero hindi na to kailangan patakbuhin pa dahil itong hydraulic oil na to, yan, napakalapot po. Napakalapot nito. Ibig sabihin, ang viscosity nito mataas. Samantalang yung ATF na dapat dito, Toyota T4, malabnaw po yun. Synthetic po yung fluid na yon. Kaya po, itong inilagay niya na hydraulic oil, siguradong magkaibang mundo sila. Hindi po sila pwedeng magsama at hindi po talaga dapat nandoon sa loob ng transmission. Ayan. Ngayon yung problema po nito sa engine, kapag inapakan ko yung accelerator, dahan-dahan bago siya umangat ang kanyang RPM. So dapat dito talaga, i-cleaning natin lahat. Itong loob nitong intake manifold, malamang barado na po yan. At lahat po nung makikita kung dapat i-cleaning dito ay gagawin natin. So, ganun po kung magdi-DIY kayo, hanggat maaari, pumunta kayo dun sa specs. Hanggat maaari masunod nyo. Dahil tulad nito, nalagyan ng maling ATF, pag binasa mo kasi sa libro, halos parehas eh. Sa hydraulic fluid ay hindi mo pwedeng ilagay sa mga ganitong klaseng transmission. Talagang kung halimbawa, in-specify ni Toyota, T4 yan, dapat T4 ang ilalagay mo. Kung sinabi niyan WS yan, dapat WS ang ilalagay mo. Kaya ako nga po, meron ako Repsol dito eh. Pwede kong lagyan to ng Repsol na ATF6 o Repsol na ATF3. Pero hindi ko ginagawa yon dahil maselan nga po yung mga transmission na to. Tulad na rin ng mga nagagawa kong mga ino-overhaul ko ng mga transmission ng Toyota. So ito po ay palalakasin natin, tatanggalin tong intake manifold. Dahil ever since daw po, nung nabili to nung may-ari, ay hindi pa yan napaklining. So, pwedeng ang low power nito ay manggagaling dito at pwedeng doon sa maling inilagay na hydraulic fluid. Okay mga kapatid, ang isa sa problema po nito, dahil nga sa barado na nandun ito pong gas filter na to ay nakikita kong isa rin po sa may problema. So i-check ko to, malamang ito po ay may singaw na. Kaya po hindi niya na nasusukat yung absolute pressure na pumapasok po dito sa manifold. Ayan. Tapos sama po kayo dito. Ayan. Kadalasan po mga kapatid, yung sira nitong mga modelo na to, tulad nga po nung sinabi ko kanina, nawawala po yung display dito sa gauge. Kasi nga po, ito ay may problema doon sa kanyang electrical. Kaya ito, inilagay ko yung seatbelt. Ayan o, tingnan nyo. Meron po kasing connection yan doon, yung isang wire dyan, na kapag ipinasok mo tong seatbelt, ay nagkakaroon ng ilaw kasi nawawala po yung illumination dito. Hindi ko alam kung anong meron doon. Kaya yan na ite-trace natin. Nung ipinasok ko po yung seatbelt doon sa kanyang saksakan, ay nagkaroon po ito ng ilaw. Tinatry ko na i-revolusyon, itaas yung kanyang RPM, inapakan ko yung accelerator, hindi talaga nagbabago itong ating manifold absolute pressure. 97 lang siya, kahit na nagre-revolusyon ako. So ibig sabihin, may problema ako dito, doon sa sensor na yon. Kasi dapat talaga nagbabago yan. Kasi pumapasok naman yung hangin ng turbo, so dapat itinutulak niya to eh. Ito. Tinutulak niya to. Ayan. So dahil sa walang nare-recognize na pressure galing doon sa manifold dito, yung pinapasukan yan, kaya hindi nagbabago yung reading doon. So dapat pag ina-accelerate mo yun, tumataas yung pressure. Kaso wala ako nare-read. So isa na yon sa pagdududahan ko dahil kung hindi gumagana itong sensor na to, hindi yan magbibigay ng voltahe papunta doon sa ECU. Kaya gagawin natin, kukuhanan ko ngayon yan ng voltahe. Sinalangan ko na ng aking digital multimeter. So yung positive ko ay nandoon sa output ng map sensor.
Yan. Dito sa output ng map sensor. Itong map sensor, pagka iyan ay itinutulak ng boost na galing doon sa manifold, dadaan dito sa filter, itutulak ngayon itong sensor na yan. Mga kapatid, dapat ito ay magkikreate ng voltahe. Hanggat maaari tataas yan kasi itinutulak niya. Yun ang trabaho ng map sensor na yon. At pagtulak niya noon, tataas yung voltahe na to. Ang maximum ay 5 volts pero ito nasa 2.1. Dapat pag nirevolution mo yung engine, ito tataas yan. Sumasabay siya doon sa taas ng RPM at yun naman voltahe na yung papasok sa ECU para magbigay ng additional na fuel. So nandun na yun yung mixture ng fuel kung paano ginagawa yung volumetric efficiency. So ngayon, papapakan ko kay Rex. Tignan natin kung ito ay tataas. Sige nga Rex, paka mo lang, dahan-dahan lang. So yan, nasa 2.3. So yan lang siya. Ngayon, tatanggalin ko yung hose. Tatanggalin ko yung hose ha. Tinanggal ko yung hose, ganun pa rin na reading. Kung napansin nyo, ito yung hose, matanggal oh. So, yan, may hangin yan oh. Malakas yung hangin. Babalik ko. Yan, ganun pa rin yung reading. Halos hindi naman nagbabago, nadagdagan na ng kaunti. Baba mo. Okay. So 2.3, 2.2, ganun pa rin yung reading niya na kahit tanggalin ko yung hose na to, ay hindi po nagbabago yung reading niya. Sige, revolution mo ng konti. Tanggal na yung hose, yung rubber hose. Walang nagbabago. So dapat pag ikinabit ko to, yan mga kapatid dapat pag kinabit ko yon, itutulak ng pressure, yung silicone film dun sa loob ng map sensor, dapat tataas ang voltahe. O, ganun pa rin, 2.3 pa rin. So, ano po ang ibig sabihin nun? Tayo na. Patay mo na yung engine. Yan. So, inire-revolution ko, tumataas yung RPM, lumalakas yung hangin na galing doon sa manifold para itulak yung pyesa dito sa loob ng manifold absolute pressure sensor, hindi nagbabago yung voltahe. Tanggal kabit ko to, hindi nagbabago yung reading natin dito. So ano po ibig sabihin nun? Sira ito. At kapag nasira yan, huwag kang umasa ng malakas ang power mo. Kasi walang magbibigay ng additional na fuel paglampas doon sa kanyang standard na pressure na pumapasok, yung nahihigop, yung 14.7, no? Sa diesel, minsan nando sa 13 lang yung ating simula doon sa manifold absolute pressure. Malakas yung buga ng turbo, pumapasok dito sa intercooler, dapat nage-gauge na nito. So hindi niya nage-gauge, hindi siya naglalabas ng voltahe para pumasok sa ECU, kaya wala ring nag-uutos doon sa mga injectors natin ng magbuga ng enough na fuel base doon sa nare-read naman ng mass airflow. So ganun po yun, talagang sabay sila. Kaso ito hindi nakaka-read, wala siya nare-read na information, wala siya naibibigay sa ECU, kaya ang bagal ng angat ng RPM kapag dinidiin mo sa accelerator. Delayed na delayed po talaga. So dito, meron na tayong findings na posibleng may problema itong map sensor, si Ryan, at pupunta ngayon tayo, kapag nalinis na natin lahat yan, ang pupuntahan naman natin na susunod ay yung transmission. Kasi nga po ito ay nalagyan ng maling fluid. Nilagyan po ito ng hydraulic fluid. Hindi po ATF ang inilagay. Kaya kung hindi natin ito aagapan, baka mawasak talaga yung transmission na to. Kaya bukas na bukas din, ipapadrain po natin yung fluid na yan kasi po baka makasira ng husto doon sa transmission. Ngayon, ito naman pong MAF. So lilinisin din natin to. Mga kapatid, yung sa mga high A's, nasa baba kasi yung kanilang air cleaner dito. Tapos nasa ibabaw nun yung map. Ngayon dumudumi, hindi mo matanggal, hindi mo madukot. Kaya minsan nagkakaroon ng low power yung mga high A's na yan kasi nga hindi malinis itong MAF, itong mass airflow sensor. Kapag yan ay dumumi din, nabarahan yan, nabarahan ng mga dahon, mga papel, mga plastic na nahigop, nako, masaka low power din po kayo. Kaya lagi po nyong i-check itong dalawang sensor na yan, map, magkatunog, isang map at isang map.
So yung MAP, yon, manifold absolute pressure, at ito naman, mass airflow sensor. Pag nag-low power kayo, yan ang unang-una yung titignan. Yung ipinakita ko po sa inyo yung pagto-troubleshoot dun sa MAP, ganun lang po kung meron kayong digital tester. Gayahin nyo po yun. At kapag walang lumalabas na voltahe, habang nire-revolusyon nyo, tinatanggal nyo yung vacuum hose, ibinabalik nyo, tinatanggal nyo, ganun pa rin yung voltahe. Ibig sabihin, may problema na kayo doon sa inyong MAP sensor. Pag talagang nasimulan ako ng Toyota, puro Toyota na. So itong isa dito, Toyota Wigo. O, modelo po ito. Tapos Toyota Hilux. Doon Toyota Corona. Tapos na ito, yung Toyota na to ay Fortuner. Video mo nga itong Fortuner. Yan. Fortuner, inaayos namin yung mga pangilalim. Ito ay pinagawa sa isang mamahaling pagawaan. Ngayon, ibinabalik namin yung stock. No? Tapos nandun yung Avanza, isinasalpak ko na yung transmission. Yan, dito po sa Autorans, talagang magaganda yung aming mga customer. Sige po, daan po kayo, daan kayo. Ayan po. Ayan. So, okay na po yung Wigo nyo, ma'am. Okay na po. Ayan. Mga kapatid, di ako naglalaro, Ito mas mauga. Ito hindi masyado, malapot. Ito malabnaw. Ayan, tignan nyo. Kasi ito yung ATF. Ito yung T4. Ito yung hydraulic fluid. So, kitang-kita mo kung gaano siya kalapot. So, mas mataas yung viscosity nito. Ito mas mababa ang viscosity. Less viscous po ito. So, ngayon, ito yung nilagay doon sa Hilux na kapalit ng automatic transmission fluid. Ito po ay hydraulic fluid. Ito ay automatic transmission fluid para doon sa automatic transmission ng Toyota. Ganun siya nakadesign. Mas marami itong detergents, mas marami itong mga additives na inilagay, talagang binuo ng Toyota, tinimpla nila yan para doon sa kanilang transmission. Iba naman siyempre, yung trabaho nitong ay hydraulic fluid. So mas ginagamit ito sa mga malalaking mga makinarya, mas malalaking mga transmission, pero hindi automatic transmission. So pag malamig, medyo magkakaproblema ka dito sa hydraulic fluid. Unlike yung automatic transmission fluid na nakadesign doon sa transmission, sa automatic transmission ng Toyota, ito yung talagang pwede sa kanya. Kaya ngayon, may problema kasi ang sabi ng may-ari, may low power siya. Kaya lang doon sa mga video na pinakita ko sa inyo, sira talaga yung MAP sensor. Pero pwedeng nagdadagdag din ng problema doon sa transmission. Okay mga kapatid, ito muna yan. Ngayon, balik tayo dito. Yung isang vlog ko nung nakaraan, ipinakita ko po sa inyo yung Ford Everest na may low power. So mga kapatid, ganito po yung kanyang map sensor dun sa Ford na yon. Ito ay nasira, pinagpalitan ko to dun sa isang Everest na nagpagawa sa akin. Bosch po yan. Mga kapatid, ito po kung bibili kayo ng mga ganitong klaseng sensor sa inyong mga sasakyan, kahit na anong klaseng sasakyan yan, mapa diesel, mapa gasoline, may map sensor po yan. Iba nga lang sa diesel itinutulak ng pressure. Sa gasoline naman, hinihigop yung nung pressure, yung map. So ito, sa diesel, itinutulak to. Yung pyesa dyan sa loob ng map na yan, sa gasoline, hinihigop naman. Para mag-produce siya ng voltahe, ng signal, papunta doon sa ECU. So bumabase siya doon sa lakas ng vacuum, sa gasoline, at bumabase rin siya sa lakas ng pressure kapag sa diesel, mga nakaturbo. Okay, huwag kayong bibili sa online, no? Sinasabi ko na po sa inyo kasi itong mga nakaraan na naging customers po namin, na ito talaga yung problema nila. Bumili sila ngayon sa online ng sensor, hindi po talaga parehas. Hindi talaga original, so nagkaroon ngayon ng problema. Hanggang sa pumunta sila ngayon doon sa mga injectors. Pati yung mga injectors ngayon na napakialaman na ng husto, nagkabali-baligtad na, naipakalibrate na nila, nagkaloko-loko na. Tapos nung dinala dito sa amin, so inayos namin yung injectors, in-encode namin, pinalitan yung may diferensya talaga, yung mahina, yung malakas yung return, o pag malakas yung return, may problema injectors niyan. So ngayon, nandun na kami, napalakas na namin ng konti, ayun, ang problema nasa map sensor pa rin na binili nila. Kaya po, sabi ko, doon sa may-ari ng Everest, pabilin ulit ng map sensor kasi nagpalit po sila doon MAF saka MAP. Kung bibili kayo, dapat doon sa talagang legit na nagtitinda ng mga pyesa, wag po kayong mag-rely sa nabibili nyo sa online kapag ito ang pinag-usapan. Nako, lalong lalaki ang problema nyo. Mga kapatid,
kailangan ko ng isang magaling na mekaniko. Kung gusto nyo mag-apply, isend nyo lang po sa aming FB page. Hanapin nyo po si Kuya Russell, si Boss Russell. Kung wala, si Jamie. No? Isend nyo po ang inyong resume. At kung talagang magiging mapalad na makasama po namin kayo dito sa Team Autorans, ay yun po ang ating aasahan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyo po pagtangkilik sa aking channel. Kung nakakatulong po ang aking channel sa inyo at nakakatulong po itong mga vlogs ko, kung pwede po sana, paki-likes nyo na rin po at paki-subscribe po ang aking channel. At siyempre, paki-share nyo na rin po sa mga kaibigan at inyo pong mga kakilala. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.